May sariling kwento ang gabi sa Quiapo, Maynila. Sa paglubog ng araw sa kanluran, ang mga kalsada ay napupuno ng ingay ng mga busina ng jeep, dagundong ng mga motorsiklo, at tawanan ng mga taong pauwi mula sa trabaho. Malabo ang ilaw ng mga poste, nagbibigay ng mahahabang anino sa basang aspalto na tira ng ulan kaninang hapon. Mula sa malayo, nagsisimulang maamoy ang bango ng barbecue na iniihaw sa ibabaw ng uling, tumatago sa ilong ng sinumang dumaraan. Sa isang sulok malapit sa Quiapo Church, nakatayo ang isang simpleng pwesto ng barbecue na pag-aari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Lando. Hindi malaki ang pwesto, isang asul na tolda lamang na may ilang plastik na upuan, isang mahabang mesang gawa sa kahoy, at isang bombilyang nakasabit kung saan lang. Ngunit sa hindi malamang dahilan, gabi-gabi, laging puno ang lugar. Handa ang mga tao na pumila ng matagal para lamang matikman ang barbecue ni Mang Lando. Hindi lamang mga taga-Maynila, kundi pati na rin mga tao mula sa mga kalapit na lungsod na sadyang pang pumupunta sa Quiapo para sa barbecue na sinasabing napakalambot. Sa likod ng makapal na usok ng uling, laging nakangiti ng magiliw si Mang Lando. Maliksi ang kanyang mga kamay sa pagbabaligtad ng mga tuhog ng barbecue. Tila ba kaisa na siya ng nagbabagang uling. Ang kanyang mukha ay mukhang palakaibigan, ngunit mayroong isang tingin sa kanyang mga mata na mahirap basahin. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kalsada na para bang may hinihintay. Hindi ito napapansin ng mga customer. Abala sila sa pagbibiruan habang naghihintay ng kanilang order. Isang malakas na tawanan ang narinig nang may isang mamimili na masiglang tumawag. 20 stick po, Mang Lando. Yung sausawan, pakidamihan ng sili. Huwag kalimutan ang sinangag na maraming bawang. Tumawa ng bahagya si Mang Lando habang sumasagot ng malakas. CJ, boss. Walang problema. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay sa paglalagay ng barbecue sa ibabaw ng mainit na uling. Isang maliit na pagsirit ang naririnig sa tuwing tumutulo ang taba sa baga. Ang manipis na usok ay humahalo sa amoy ng inihaw na mani at matamis na toyo. Sa isang sulok ng pwesto, isang binata ang nakaupo na may maliit na kwaderno sa kanyang kamay. Ang pangalan niya ay Jose Joy Reyes, isang mamamahayag mula sa isang lokal na online news portal. Hindi siya dumating ngayong gabi para lang kumain. Dumating siya dahil sa pag-usisa. Ilang linggo na niyang naririnig ang usapan ng mga tao tungkol sa barbecue ni Mang Lando. Sabi nila, iba raw ang lasa sa karaniwang pork barbecue. Sabi nila, malambot na parang natutunaw sa bibig. May ilan pang nagbibiro na kapag nakakain ka raw ng barbecue na iyon, makakalimutan mo nang umuwi. Tinitigan ni Joy ang mahabang pila sa harap ng tolda. Ang mga tao ay handang tumayo ng matagal para lamang sa isang porsyon ng barbecue. Nagsulat siya ng maliit na tala sa kanyang kwaderno. Sa kanyang isipan, may halong pagtataka at paghanga. Bakit ganoon na lamang kapatok ang simpleng pwestong ito? Dahil ba talaga sa espesyal na lasa ng karne o mayroon pang ibang bagay sa likod ng lahat ng ito? Isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakaupo sa tabi niya ang biglang nagsalita. Linggo-linggo ako rito, iho. Nakakaadik ang lasa. Sobrang lambot ng karne. Iba sa ibang barbecue. Bumiti ng magiliw si Joy at marahang nagtanong, aya po pala handa kayong pumila ng ganito kahaba, no? Tumawa ang lalaki habang tumatango. Siyempre. Kapag natikman mo, siguradong babalik-balikan mo. Natigil ang kanilang usapan nang may isang motorsiklo na huminto sa harap ng pwesto. Isang binata ang bumaba na may dalang malaking itim na plastic bag. Ibinigay niya ang bag ng direkta kay Mang Lando. Mabilis ang kanyang kilos, walang gaanong salita. Isang sulyap lamang, ngunit sapat na iyon para mapansin ni Joy. Tinanggap ni Mang Lando ang bag at agad itong dinala sa likod ng pwesto. Isinulat ni Joy ang detalyeng iyon. Misteryosong itim na bag, dumating habang abala ang lahat. Naramdaman niyang tumayo ang kanyang mga balahibo. Ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Nagpanggap siyang ninanamnam ang barbecue na kararating lang sa kanyang mesa. Ang karne ay mukhang ordinaryo, maayos na nakatuhog at binuhusan ng makapal na sausawan. Ngunit nang kagatin niya ito, naramdaman ni Joy ang isang bagay na kakaiba. Malambot, makatas, at tila natutunaw sa dila. Ang lasa nito ay tila pumipilit sa kanyang dila na humingi pa.
Dahan-dahan niyang nilunok, sinusubukang namnamin ang bawat detalye. Ngunit sa likod ng sarap nito, may kakaibang lasa, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Lumalim na ang gabi, ngunit puno pa rin ang pwesto. Kahit isa-isa nang umuuwi ang mga mamimili. Nakangiti pa rin si Mang Lando, kahit napagod na ang kanyang mukha, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa kanyang relo at pagkatapos ay sa kalsada na unti-unti nang humihina ang daloy ng trapiko. Tila may isang pangako na dapat tuparin pagkatapos magsara ng pwesto. Huminga ng malalim si Joy at isinara ang kanyang kwaderno. Alam niyang simula pa lamang ito. May isang bagay na nakatago sa likod ng usok ng barbecue ni Mang Lando. Isang bagay na maaaring mas madilim pa kaysa sa mga anino ng gabi sa Quiapo. Samantala, sa malayong lugar, isang ina ang nakaupo sa sala ng isang simpleng bahay. Ang pangalan niya ay Aling Susan, isang nagtitinda ng gulay sa palengke. Namumugto ang kanyang mga mata habang tinititigan ang litrato ng kanyang binatang anak na isang linggo nang hindi umuuwi. Huling nagpaalam ang anak na kakain ng barbecue, kasama ang mga kaibigan sa Quiapo. Mula ng gabing iyon, wala na siyang balita. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Mahina siyang bumulong. Diyos ko, wag niyo pong hayaang mawala na lang basta ang anak ko. Sa istasyon ng pulisya, tinititigan ni Major Dante Cruz ang isang mapa na puno ng mga pulang marka. Dumarami ang ulat ng mga nawawalang tao. At ang kakaiba, lahat ng huling lokasyon ng mga biktima ay palaging nasa paligid ng Quiapo. Bumuntong hininga ng malalim si Major Cruz. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang pasanin na mas mabigat. Nawalan siya ng anak na babae maraming taon na ang nakalipas. Ang sugat na iyon ay nakatatak pa rin at ngayon, bawat ulat ng nawawalang tao ay tila humihiwa muli sa kanyang sugat. Nang gabing iyon, tila mas tahimik ang mga kalsada ng Maynila kaysa karaniwan. Dala ng hangin ang amoy ng sunog na barbecue na may kasamang bulungan ng pangamba ng mga residente. Ang mga tao ay dagsaan pa ring pumupunta sa pwesto ni Mang Lando na para bang walang nangyayaring pagkawala. Ngunit sa likod ng ingay sa simpleng tolda na iyon, isang malaking lihim ang naghihintay na mabunyag. Ang umaga sa Maynila ay laging maingay dahil sa aktibidad ng mga residente. Ang mga busina ng jeepney ay nagsasagutan sa paligid ng Quiapo. Ang mga nagtitinda ng gulay ay sumisigaw upang ialok ang kanilang paninda, at ang amoy ng kape mula sa maliliit na karinderya ay humahalo sa ingay ng palengke. Ngunit sa likod ng sigla, may isang pangamba na hindi maitatago. Sa mga nakalipas na linggo, mas madalas nang marinig ang balita tungkol sa mga nawawalang tao. Sa simula, inakala ng mga residente na ito ay mga kaso lamang ng mga teenager na tumakas mula sa bahay o mga dayo na hindi nagbibigay ng balita. Ngunit nitong mga huli, iba na. Ang mga nawawalang biktima ay hindi na bumabalik. Ang kanilang mga bakas ay humihinto sa iisang lugar, ang lugar ng Quiapo, hindi kalayuan sa pwesto ng barbecue ni Mang Lando. Ang balita ay kumalat mula sa bibig at napunta sa lokal na media. Sa kanyang simpleng inuupahang kwarto, nakaupo si Joy sa harap ng kanyang laptop. Ang artikulong isinulat niya kagabi tungkol sa sikat na pwesto ng barbecue ni Mang Lando ay marami nang nagbasa. Hinalo niya ang kanyang malamig na kape at huminga ng malalim. Sa kanyang isipan, bumabalik pa rin ang imahe ng misteryosong itim na bag na ibinigay kay Mang Lando kagabi. Biglang may pumasok na mensahe sa kanyang telepono. Napahinto ang kanyang kamay dahil sa mensaheng iyon. Sir Joy, mag-ingat ka. May mali sa pwestong iyan. Nawala ang pinsan ko pagkatapos kumain doon. Huwag kang basta maniwala sa sarap ng barbecue na iyon. Binasa ni Joy ang mensahe ng paulit-ulit. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Alam niyang ang kanyang trabaho bilang mamamahayag ay laging may panganib, ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. May isang bagay na mas mapanganib. Kinaumagahan, nagpa siya si Joy na makipagkita sa isang ina na kababalita lang na nawawala ang anak. Ang pangalan niya ay Aling Susan, isang nagtitinda ng gulay na hindi kalayuan sa palengke. Simple lang ang kanyang bahay, kupas na ang pintura ng mga pader, at ang mesa sa sala ay puno ng mga litrato ng kanyang anak na may mga bulaklak ng sampagita sa paligid. Ang anak ko po, si Marco. Nagpaalam siyang kakain ng barbecue kasama ang mga kaibigan. Pero mula ng gabing iyon, hindi na siya umuwi, sabi ni Aling Susan na nanginginig ang boses.
Dumaloy ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan. Nagtatanong na ako kahit saan. Lahat sila nagsabi na huling nakita si Marco sa pwestong iyon. Maingat na isinulat ni Joy ang bawat salita. Sinikap niyang panatilihing malumanay ang kanyang boses. May napansin po ba kayong kakaiba? Dahan-dahang umiling si Aling Susan. Wala po, pero nabanggit ni Marco na kakaiba raw ang lasa ng barbecue doon pero masarap. Nagbiro pa nga siya, sabi niya, parang nakakalimutan mong umuwi pag nakakain ka. Hindi ko akalain na magkakatotoo ang biro na yon. Tumusok ang mga salitang iyon sa dibdib ni Joy. Isinara niya sandali ang kanyang kwaderno at huminga ng malalim. Alam niyang hindi maaaring basta na lang mawala ang kwentong ito. May misteryo na kailangang malutas. Sa kabilang dako ng lungsod, sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Major Dante Cruz sa kanyang opisina. Puno ng mga sulat at mapa ng lokasyon ang malaking whiteboard sa dingding. Ang mga pulang marka ay nagpapahiwatig ng huling lugar kung saan nakita ang mga biktima. Lahat ng mga puntong iyon ay nakapalibot sa Quiapo. Matagal na tumayo si Major Cruz sa harap ng mapa. Seryoso ang kanyang mukha, tumigas ang kanyang panga. Isang batang pulis ang pumasok na may dalang bagong ulat. Sir, may karagdagang ulat. Isang estudyante ang nawawala mula kahapon. Huling nakita na kumakain sa isang pwesto ng barbecue sa gilid ng daan malapit sa palengke. Tinanggap ni Major Cruz ang folder at dahan-dahang binuksan. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pwesto na naman ni Lando, bulong niya. Alam ni Major Cruz na lumalaki ang pressure. Nagsisimula ng mag-alala ang mga residente. Kung hindi agad makakahanap ng sagot ang pulisya, maaaring magkaroon ng kaguluhan. Ngunit, alam din niyang ang pag-aakusa ng walang ebidensya ay lalo lang magpapagulo sa sitwasyon. Sa kanyang puso, muling nabuksan ang kanyang lumang sugat. Naalala niya ang kanyang maliit na anak na babae na namatay sa isang aksidente maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, ipinangako niya na hindi na niya hahayaang may ibang pamilya na mawalan ng anak ng walang kasagutan. Nang gabing iyon, bumalik si Joy sa pwesto ni Mang Lando. Umorder siya ng isang porsyon ng barbecue at umupo sa sulok, pinagmamasdan ang paligid. Puno pa rin ang pwesto. Kahit na kumakalat na ang balita tungkol sa mga nawawalang tao, ang mga tao ay nagtatawanan at nagbibiruan na parang walang pakialam. Tinatakpan ng amoy ng sunog na barbecue ang lahat ng pangamba. Kinagat ni Joy ang isang piraso ng barbecue. Totoo ngang napakasarap. Malambot, makatas, na parang gusto mong kumain pa ng kumain. Ngunit habang ninanamnam niya ito, lalong lumalaki ang kanyang mga tanong. Posible bang ordinaryong pork barbecue lang ito? Matagal niyang tinitigan si Mang Lando. Palakaibigan pa rin ang lalaki sa paglilingkod sa mga mamimili. Ngunit nang may isang customer na nagtanong kung saan galing ang karne, sandaling nagbago ang mukha ni Mang Lando. Baboy ramo to, boss. Bagong katay kaya malambot, mabilis niyang sagot habang bahagyang tumatawa. Isinulat ni Joy ang detalyeng iyon. Ang masyadong mabilis na sagot ay madalas na isang senyales. May itinatago. Lumalim na ang gabi. Nagsimula ng humina ang mga tao sa pwesto. Abala si Mang Lando sa pag-aayos ng tolda. Tumayo si Joy para umuwi. Ngunit bago umalis, nakita niya si Mang Lando na may dalang isang sako sa likod ng pwesto. Nagmamadali ang kanyang kilos na parang gustong matapos agad. Sa isang saglit, tila nakita ni Joy ang isang maitim na mansa na tumutulo mula sa sako. Kinilabutan siya at agad na lumingon sa ibang direksyon. Sa kanyang isipan, alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas madilim na kwento. Isang lihim na maaaring yumanig sa buong lungsod ng Maynila. Dahan-dahang umihip ang hangin ng gabi sa Maynila, dumadaan sa masisikip na eskinita sa paligid ng Quiapo. Mabilis na naglakad si Joy patungo sa isang maliit na talyer kung saan nagtatrabaho ang kanyang matalik na kaibigan. Doon, naririnig pa rin ang tunog ng martilyo at amoy ng langis kahit halos 10:00 na ng gabi. Isang matipunong binata ang lumabas mula sa talyer habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng basahan. Siya si Rico, kaibigan ni Joy mula pagkabata. Gabi na ah. Anong meron, Joy? Nagtatakang tanong ni Rico. Hinila ni Joy ang isang upuang kahoy at umupo.
Binuksan niya ang kanyang kwaderno at seryosong tumingin kay Rico. Kailangan ko ng tulong mo. Tungkol ito sa barbecue ni Mang Lando. Kumunot ang noo ni Rico. Ano na naman yung pwestong iyan? Di ba't nagsulat ka na ng artikulo tungkol dyan kahapon? Dahan-dahang umiling si Joy. May nakita akong kakaiba, Rico. Isang malaking itim na bag na palihim na inihatid. At lahat ng nawawala, huling nakita sa paligid ng pwestong iyon. Sa tingin ko, may itinatago sila. Mahina ngunit mariin ang boses ni Joy. Tumahimik si Rico ng ilang sandali at pagkatapos ay tumawa ng pilit. So, iniisip mong hindi karne ng baboy yung barbecue. Tumingin si Joy ng diretso sa mata ng kanyang kaibigan. Hindi ako sigurado, pero may mali. Kung ako lang mag-imbestiga, malaki ang panganib. Kailangan kita. Inilagay ni Rico ang basahan sa mesa at huminga ng malalim. Mula pagkabata, lagi silang magkasama, naglalaro ng saranggola sa bukid, nagtatakbuhan sa mga pilapil, at nangakong magbabantayan sa isa't isa. Ang alaala na iyon ang nagpatibok sa kanyang puso. Sige, Joy, sasama ako. Pero kailangan nating mag-ingat. Nang gabing iyon din, naglakad sila patungo sa palengke. Kumikislap ang mga ilaw sa poste at nag-iingayan ang mga kuliglig. Mula sa malayo, maliwanag pa rin ang ilaw mula sa tolda ng barbecue ni Mang Lando. Kahit hating gabi na, dala pa rin ng hangin ang amoy ng sunog na karne na nakakatakam sa sinumang dumaraan. Ngunit, hindi dumating sina Joy at Rico para kumain. Pinili nilang huminto sa isang maliit na eskinita sa tapat ng pwesto. Mula doon, malinaw nilang nakikita ang mga nangyayari sa loob ng tolda nang hindi gaanong kapansin-pansin. Ang daming tao, sabi ni Rico habang nakatingkayad. Kahit na narinig na ng mga tao yung issue ng mga nawawala. Iyon nga ang kakaiba, mahinang sagot ni Joy. Para bang mas malakas ang sarap ng barbecue kaysa sa takot. Tumahimik silang dalawa, nakikinig lamang sa ingay ng mga customer at sa tunog ng kutsilyo na humihiwa ng karne. Bandang hating gabi, nagbago ang sitwasyon. Nabawasan ang mga customer. Isa-isang nabakante ang mga upuan. Nakita nilang mas maagang nagsara si Mang Lando kaysa karaniwan. Samantalang dati, bukas siya hanggang lampas hating gabi. Ubus na po, bukas na lang ulit, sabi niya na may pagod na ngiti sa isang customer na gusto pa sanang bumili. Tingnan mo, Rico, nagmamadali siyang magsara. Kahit may gusto pang bumili. Tumango si Rico, seryoso ang kanyang mukha. Parang may iba siyang gagawin kapag wala ng tao. Hindi nagtagal, isang itim na van ang huminto sa harap ng pwesto na sadyang pinatay ang ilaw. Dalawang lalaki ang bumaba na may dalang malaking asul na cooler box. Agad silang sinalubong ni Mang Lando na may halong kaba sa mukha. Mabilis na ibinigay ang kahon at dinala ito sa likod ng pwesto. Bumilis ang tibok ng puso ni Joy. Ayan na, Rico. Yung supplier. Lumunok si Rico. Maputla ang kanyang mukha. Ano kaya ng laman yan? Kung baboy lang, bakit kailangan pang itago? Isinulat ni Joy ang lahat ng detalye. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagpasya silang lumapit, dumaan sa isang masikip na eskinita sa gilid ng pwesto hanggang sa makarating sila sa likod. Mula sa siwang ng kawayang bakod, nakita nila si Mang Lando na binubuksan ang kahon. Isang malabong anino ng pulang karne ang lumitaw, may madilim na likidong tumutulo sa lupa. Isang malansang amoy ang tumusok sa kanilang mga ilong. Tinakpan ni Rico ang kanyang bibig, halos masuka. Hindi yan baboy, nanginginig niyang bulong. Mahigpit na hinawakan ni Joy ang balikat ng kanyang kaibigan. Huwag kang maingay. Kailangan nating makasiguro. Mukhang balisa si Mang Lando. Kumuha siya ng ilang piraso ng karne mula sa kahon at inilagay ito sa isang lumang freezer. Pagkatapos, matagal niyang hinugasan ang kanyang mga kamay na parang sinusubukang alisin ang isang mansa na hindi kailanman tuluyang mawawala. Biglang may narinig silang mabibigat na yabag. Mabilis na lumingon si Mang Lando, may dalang flashlight at itinutok ito sa paligid ng bakod. Halos tumama ang ilaw sa mukha ni Joy. Pinigil nila ang kanilang hininga. Ang kanilang mga katawan ay nakadikit sa mamasa-masang pader ng eskinita. Ang ilang segundo ay parang isang siglo. Sa wakas, tumalikod si Mang Lando at pumasok muli sa pwesto. Isinara ng mahigpit ang pinto sa likod.
Nakahinga ng maluwag si Joy. Nanginginig pa rin si Rico. Joy, hindi ko kaya. Nakita ko mismo. Hindi yun baboy. Tumango si Joy. Seryoso ang kanyang mukha. Nakita ko rin. Pero kailangan natin ng ebidensya. Kung kwento lang natin, walang maniniwala. Dahan-dahan silang umatras at naglakad pabalik sa malaking kalsada. Tumunog ang kampana ng simbahan, hudyat ng hating gabi. Lumamig ang hangin. Lalong naging nakakatakot ang paligid. Ngunit mas lalong tumibay ang determinasyon ni Joy. Simula pa lamang ito. Samantala, sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Major Cruz sa kanyang opisina. Patuloy na tumutunog ang telepono sa kanyang mesa. Sunod-sunod ang mga ulat na pumapasok. Lalong nababahala ang mga residente. Nagpasya si Major Cruz na dagdagan ang patrol sa paligid ng Quiapo. Ayaw niyang basta na lang akusahan si Mang Lando, ngunit lahat ng pahiwatig ay doon nakaturo. Tiningnan niya ang malaking mapa sa dingding. Dumarami ang mga pulang marka at habang tumatagal, lalong naglalapit sa isa't isa. Sa kanyang isipan, bumulong si Major Cruz, may isang bagay dyan at maaga o huli, mabubunyag din ang lahat. Hindi pa man sumisikat ang araw nang biglang magambala ang katahimikan ng lungsod ng Maynila. Sa pampang ng Ilog Pasig, isang mangangalakal ng basura ang nakakita ng isang bagay na nagpatili sa kanya sa takot. Noong una, inakala niyang basura lang ang laman ng itim na plastic bag. Ngunit nang buksan niya ito, isang napakabahong amoy ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may mga piraso ng buto na kulay itim kape, na nababalutan pa ng maruruming tela na may mga tuyong mansa ng dugo. Ang sigaw ng mga ngalakal ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga residente sa paligid. Sa loob ng ilang minuto, nagkumpulan ang mga tao. May mga nagtakip ng ilong gamit ang tela. May mga tumakbo palayo dahil hindi kayang tingnan. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan na puno ng takot. Dumating ang mga pulis, naglagay ng dilaw na police line, at pinaalis ang mga tao. Dumating si Major Dante Cruz sa lugar na seryoso ang mukha. Suot na niya ang kanyang latex gloves. Lumuhod siya at maingat na sinuri ang laman ng bag. Ilang piraso ng buto, mga retaso ng tela, at mga tira ng karne na manipis na nakadikit pa sa ibabaw nito. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Hindi ito bangkay ng hayop, mahina niyang sabi. Lumunok ang isang batang pulis, maputla ang kanyang mukha. Sir, tao po ba ito? Dahan-dahang tumango si Major Cruz. Kolektahin ninyo lahat. Walang dapat maiwan. Ipadala agad sa forensics. Mariin ang kanyang boses, kahit na mabigat ang kanyang dibdib. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng maikling panahon, naglabas ng ulat ang lokal na media na may malaking pamagat, misteryosong buto na tagpuan sa Ilog Pasig. Nagkagulo ang mga residente. Biktima ba ito ng mga nawawalang tao na matagal nang hinahanap? Sa isang coffee shop malapit sa Quiapo, nakaupo sina Joy at Rico, binabasa ang balita sa kanilang mga telepono. Seryoso ang kanilang mga mukha. Ito na ang ebidensya, Rico. Sigurado akong may kaugnayan ito sa pwesto ni Mang Lando. Mahigpit na hinawakan ni Rico ang kanyang tasa ng kape. Nanginginig ang kanyang mga mata. Joy, hindi ko makalimutan ang amoy ng karne na nakita natin kagabi. Parehong-pareho sa amoy na sinasabi sa balita. Dahan-dahang tumango si Joy. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta mag-akusa. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Isang recording, litrato, kahit ano na magpapatunay na hindi talaga baboy ang karne na iyon. Huminga ng malalim si Rico. Kung ganoon, kailangan nating maging handa sa panganib. Samantala, sa kanyang simpleng bahay, narinig ni Aling Susan ang balita tungkol sa natagpuang buto mula sa kanyang kapitbahay. Mahigpit niyang niyakap ang litrato ng kanyang anak. Muling dumaloy ang kanyang mga luha. Bumulong ang kanyang puso na maaaring sa anak niya ang mga butong iyon. Kahit wala pang kasiguraduhan, lalong tumindi ang kanyang kalungkutan. Sinubukan siyang aliwin ng ilang kapitbahay, ngunit nanatiling walang laman ang kanyang puso. Sa istasyon ng pulisya, lalong naging abala ang lahat. Halos araw-araw may bagong ulat na pumapasok. Maayos na nakasulat sa whiteboard ang mga pangalan ng mga nawawalang biktima. Ang kanilang mga mukha ay nakadikit na may mga pulang pin.
Mayroong estudyante, maliit na negosyante, tricycle driver, at maging isang kargador sa palengke. Lahat sila huling nakita sa gabi malapit sa Quiapo. Matagal na tumayo si Major Cruz sa harap ng whiteboard. Tiningnan niya isa-isa ang mga litrato ng mga biktima. Pagkatapos ay napatingin siya sa mapa ng lungsod na puno ng mga marka. Gumuhit siya ng bilog gamit ang pulang marker. Lahat ng bakas ay nakasentro sa isang punto, ang pwesto ng barbecue ni Mang Lando. Kinuyom ni Major Cruz ang kanyang kamao. May malinaw na pattern dito. Ngunit alam din niyang hindi basta-basta ang kalaban niya. Kinaumagahan, nagpa siya si Joy na bumalik sa palengke kasama si Rico. Hindi sila pumasok sa pwesto, tumayo lang sila sa malayo at pinagmasdan ang sitwasyon. Ang kakaiba, kahit na kumalat na ang balita tungkol sa natagpuang buto, puno pa rin ang pwesto ni Mang Lando. Ang mga tao ay handa pa ring pumila. Naririnig ang tawanan na para bang kayang takpan ng sarap ng barbecue ang lahat ng takot. Mahinang bumulong si Rico. Paano nangyayari na hindi natatakot ang mga taong ito? Mahinang sumagot si Joy. Siguro dahil hindi pa nila nakikita mismo o baka mayroong isang bagay sa karne na iyon na nagpapaadik sa mga tao. Tumayo lang silang dalawa, nararamdaman ang halo ng pag-uusisa at takot. Mula sa malayo, nakita nila si Mang Lando na abala sa paglilingkod na may magiliw na mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang guhit ng pag-aalala na hindi maitatago. Sa kabilang dako ng lungsod, isinara ni Major Cruz ng mahigpit ang pinto ng kanyang opisina. Umupo siyang mag-isa, tinititigan ang paunang ulat mula sa forensics na kararating lang. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang mga natagpuang buto ay talagang sa tao. At hindi lang sa isang tao. Dahan-dahang isinara ni Major Cruz ang folder at tumingin sa bintana. Sa kanyang isipan, sinabi niya, simula pa lang ito. Nang gabing iyon, madilim ang langit ng Maynila. Tinakpan ng mga ulap ang buwan, kaya't mas madilim ang mga kalsada kaysa karaniwan. Mula sa likod ng asul na tolda ng pwesto ng barbecue, patuloy na umaakyat sa hangin ang usok. Patuloy na kumakalat ang amoy ng sunog na karne na umaakit sa mga nagugutom. Ngunit, sa likod ng nakakatakam na amoy na iyon, may isang malaking lihim na dahan-dahang nabubunyag. Sa mga sumunod na araw, napuno ng nakakatakot na bulong-bulungan ang Maynila. Sa bawat sulok ng palengke, sa bawat usapan sa mga coffee shop, pinag-uusapan ng mga tao ang natagpuang buto sa ilog. Nagsimulang matakot ang mga residente na lumabas sa gabi. Ngunit ang kakaiba, puno pa rin ang pwesto ng barbecue ni Mang Lando. Ang mga tao ay handa pa ring pumila. Para bang mas malakas ang sarap ng barbecue kaysa sa masamang balita na kumakalat. Sa istasyon ng pulisya, pinangunahan ni Major Dante Cruz ang isang maliit na pulong kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Itinuro niya ang malaking mapa sa dingding na puno ng mga marka. Lahat ng mga punto ay papunta sa Quiapo, mariin niyang sinabi, na bumasag sa katahimikan. Hindi na natin ito maaaring ituring na nagkataon lang. Gusto kong dagdagan ang patrol tuwing gabi. Kailangang mas mahigpit na bantayan ang lugar ng palengke. Itala ang lahat ng kilos sa paligid ng pwesto ni Lando. Walang dapat makaligtaan. Tumango ang mga miyembro. Kahit na seryoso ang kanilang mga mukha. Alam nilang hindi maliit na kaso ito. Patuloy na dumarami ang mga ulat ng nawawalang tao. Lumalaki ang pressure mula sa mga residente, at kung hindi agad matatagpuan ang sagot, maaaring magkaroon ng kaguluhan anumang oras. Samantala, sa kanyang inuupahang kwarto, nakaupo si Joy sa harap ng laptop, nakatitig sa blankong screen. Gusto niyang magsulat ng bagong artikulo tungkol sa natagpuang buto, ngunit nag-aalangan ang kanyang mga daliri na mag-type. Alam niyang kapag direktang iniugnay ang balita sa pwesto ni Mang Lando, malaki ang magiging epekto. Maaaring sugurin ng mga tao ang pwesto. O mas masahol pa, maaaring patahimikin siya ng mga taong ayaw na mabunyag ang katotohanan. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Sir Joy, huwag kang maniwala sa palakaibigang mukha ni Lando. Tauhan lang siya. May mas mapanganib na tao sa likod ng lahat ng ito. Kung magpumilit ka, baka buhay mo ang kapalit. Tumahimik si Joy habang binabasa ng paulit-ulit ang mensahe. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit hindi na ito aktibo.
Isinara niya ang kanyang telepono at naglakad-lakad sa kwarto. Tumatak sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. So, totoo ngang may ibang tao. Sino ang tinutukoy? Kinahapunan, nakipagkita siya kay Rico sa talyer. Mukhang pagod ang kanyang mukha. Ikinuwento niya ang tungkol sa mensahe habang ibinibigay ang kanyang telepono sa kaibigan. Mabilis na binasa ni Rico at tumingin kay Joey na may nakakunot na noo. Sinabi ko na sayo, mapanganib to. Kung may mas malaking tao sa likod ni Lando, ibig sabihin hindi lang ito simpleng pwesto ng barbecue. Dahan-dahang tumango si Joey. Pero iyon nga ang dahilan, Rico. Kung mananahimik tayo, patuloy na may magiging biktima. Nang gabing iyon, muli silang nagmanman sa pwesto ni Mang Lando mula sa malayo. Puno pa rin ang pwesto. Malinaw na naririnig ang ingay ng mga customer. Abala si Mang Lando sa paglilingkod na may tila tapat ng ngiti. Ngunit, mas maingat na nagmasid si Joey. Sa tuwing may nagtatanong tungkol sa karne, mabilis sumagot si Mang Lando na para bang gustong ilihis ang usapan. Paminsan-minsan ay lumingon siya sa kalsada. Balisa ang kanyang mga mata. Nang magsimulang humina ang mga tao sa pwesto, nakita nilang mag-isang nakaupo si Mang Lando sa isang upuang kahoy. Tumingin siya sa mga mesang magulo pa. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. Yumuko siya at mahinang bumulong. Hindi ko na kaya. Bakit kailangan ako ang dumaan sa lahat ng ito? Ang kanyang boses ay nalunod sa usok ng uling na dahan-dahang namamatay. Walang nakarinig sa bulong na iyon. Umuwi na ang mga customer. Nagsimula ng isara ang tolda. Ngunit mula sa malayo, malinaw na nakita ni na Joy at Rico ang mukha ni Mang Lando na puno ng pressure. Tulad ng isang taong nagdadala ng napakabigat na pasanin. Sa ibang lugar, muling sinuri ni Major Cruz ang mga ulat. Nakakita siya ng isa pang pattern na ikinagulat niya. Halos lahat ng nawawalang biktima ay huling nakita na malusog, walang anumang problema. Ngunit ang kakaiba, sinabi ng ilang saksi na nagbiro ang mga biktima tungkol sa barbecue ni Mang Lando na kakaiba raw ang lasa. Kinuyom ni Major Cruz ang folder, tumigas ang kanyang panga. Alam niyang habang lumalalim ang kanyang investigasyon, mas malaki ang panganib na naghihintay. Ngunit ang kanyang lumang sugat ang nagpipigil sa kanya na huminto. Nawalan na siya ng anak at ngayon, ipinangako niya na hindi niya hahayaang may ibang pamilya na mawalan ng walang kasagutan. Lumalim na ang gabi. Sa langit ng Maynila, tinakpan ng mga ulap ang buwan. Nagsimulang humina ang mga tao sa kalsada. Dala ng hangin ng gabi ang tunog ng tolda ni Mang Lando na dahan-dahang umuugong. Mula sa likod ng asul na tela, tumingin si Mang Lando sa kalsada. Pula ang kanyang mga mata, puno ng takot ang kanyang mukha. Alam niyang maaga o huli mabubunyag ang lahat ng lihim. At sa likod ng lahat ng anino, may isang mas mapanganib na tao na nagmamasid mula sa malayo. Nang hapong iyon, puno ng kulay abong ulap ang langit ng Maynila. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa mula sa ulan kaninang tanghali. Dahan-dahang naglakad si Joey patungo sa simpleng bahay ni Aling Susan. Sa sala, isang malungkot na kapaligiran ang bumalot. Nakadisplay pa rin sa maliit na mesa ang litrato ng kanyang anak na si Marco, na may mga lanta ng bulaklak ng sampagita sa paligid nito. Nakaupo si Aling Susan na may pagod na mukha. Namumugto ang kanyang mga mata, ngunit mailiwanag ng determinasyon na hindi pa nawawala. Nang makita si Joy, tumayo siya upang salubungin siya na nanginginig ang boses. Sir Joy, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ilang linggo nang walang balita ang anak ko. Inilagay ni Joy ang kanyang kwaderno sa kanyang kandungan at malumanay na tumingin. Aling Susan, alam kong mahirap ito, pero kailangan ko po ng mas detalyadong kwento. May sinabi po ba si Marco bago siya nawala? Huminga ng malalim si Aling Susan. May isang bagay po. Gabi bago siya nawala, sinabi ni Marco na kakaiba raw ang lasa ng barbecue sa Quiapo, pero masarap. Nagbiro pa siya, sabi niya, parang nakakalimutan mong umuwi pag nakakain ka. Noong una, tumawa lang ako, pero ngayon, parang naging isang masamang sumpa ang mga salitang iyon. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Isinulat ni Joy ang bawat salita at dahan-dahang isinara ang kanyang kwaderno. Sumikip ang kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon ay parehong-pareho sa narinig niya mula sa ibang mga customer.
Lahat ay papunta sa isang punto. Samantala, sa pwesto ng barbecue, mag-isang nakaupo si Mang Lando. Tahimik na ang tolda. Tanging ang mga nagbabagang uling na halos mamamatay na lang ang natitira. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang may isang itim na kotse na huminto sa harap ng pwesto. Dalawang lalaking nakasuot ng maitim na suit ang bumaba. Mabibigat ang kanilang mga hakbang. Isa sa kanila ay malakas na tumapik sa balikat ni Mang Lando. Naglilingkod ka pa rin ba tulad ng dati? Tanong ng lalaki na may malamig na boses. Mahinang tumango si Mang Lando. Pero hindi ko na kaya. Ayoko nang magpatuloy ng ganito. Halos umiyak na ang kanyang mukha. Yumuko ang lalaki palapit. Matalim ang kanyang mga mata. Alalahanin mo ang pamilya mo. Kung gagawa ka ng anumang kalokohan, sila ang unang magiging biktima. Tumahimik si Mang Lando. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit yumuko na lamang siya. Ngumiti ng bahagya ang lalaki at bumulong, huwag kang mag-alala, magiging ligtas ang lahat. Walang sinumang mangangahas na galawin ka hanggat nasa likod mo kami. Pero huwag na huwag mong subukang magtaksil. Umalis ang kotse, iniwan si Mang Lando na nanigas pa rin. Tumingin siya sa mesang kahoy na puno ng mansa ng sarsa. Sa kanyang isipan, bumulong siya, isa lang akong nagtitinda ng barbecue. Bakit kailangan ako ang magdusa ng lahat ng ito? Sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Major Cruz, nakatitig sa whiteboard na puno ng mga sulat. Ang mga litrato ng mga nawawalang biktima ay nakadikit na may mga pulang pin. Sa tabi nito, may mga tala mula sa pinakabagong ulat ng forensics. Ang mga hiwa sa katawan ng mga biktima ay masyadong malinis, na para bang ginawa ng isang kamay na sanay humawak ng scalpel. Malakas na tinapik ni Major Cruz ang mesa. Hindi ito gawa ng isang nagtitinda ng barbecue. Matagal niyang tinitigan ang litrato ni Mang Lando. Mukhang palakaibigan nga ang lalaki, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Major Cruz. Nalaman niyang hindi si Mang Lando ang pangunahing salarin. May ibang tao, mas malaki, mas mapanganib. Lumalim na ang gabi. Naglalakad pa uwi sina Joy at Rico mula sa bahay ni Aling Susan. Nagsimulang umambon kaya't naging madulas ang kalsada. Matagal silang tahimik hanggang sa nagsalita si Rico. Joy, sigurado ka bang kaya nating labanan ang lahat ng ito? Kung totoo ngang may malaking tao sa likod ni Lando, baka tayo ang puntiryahin. Tumingin si Joy sa kanyang kaibigan na may matalim na mga mata. Alam ko ang panganib. Pero kung mananahimik tayo, patuloy na may magiging biktima. Ayokong may isa pang ina na umiiyak tulad ni Aling Susan. Yumuko si Rico at dahan-dahang tumango. Sige, kung ganoon, mananatili ako sa tabi mo. Nangako na tayo mula pagkabata na magbabantayan tayo. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo si Major Cruz sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Malakas ang ulan, binabasa ang bakura ng presinto. Umunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang miyembro ang nag-ulat, "Sir, may saksi na nagsabing madalas niyang nakikita ang isang lalaking nakaputing coat na pumupunta sa pwesto ni Mang Lando tuwing gabi. Hindi kumakain, nag-uusap lang sandali at pagkatapos ay umaalis." Humingi ng litrato si Major Cruz ng lalaki. Nang ipakita ito, lumaki ang kanyang mga mata. Nakilala niya ang mukha na iyon, isang forensic doctor mula sa si E.C. Ricardo Vargas. Kinuyom ni Major Cruz ang kanyang kamao. Dahan-dahang nabubuo ang puzzle. Nalaman niyang mas malaki ang giyera na kanyang kinakaharap kaysa sa inaakala niya. Nang gabing iyon, madilim ang langit ng Maynila. Sa basang kalsada, malabo ang ilaw ng mga sasakyan. Sa likod ng lahat ng katahimikan, isang anino ng isang lalaking nakaputing coat ang mahinahong lumabas mula sa ospital. Malamig ang kanyang mukha, matalim ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya habang mahinang bumubulong. Nagsisimula pa lang ang laro. Nang gabing iyon, puno ng manipis na ulap ang langit ng Maynila. Ang ilaw ng mga poste ay malabong sumasalamin sa basang aspalto. Nakatayo sina Joy at Rico sa tapat ng Philippine General Hospital. Nagpanggap silang mga bisita, nakasuot ng makapal na jacket at face mask. Mula sa malayo, pinagmamasdan nila ang pinto sa likod ng ospital, malapit sa morgue na sinasabing madalas puntahan ni Ify. Ricardo Vargas.
Mahinang bumulong si Rico. Sigurado ka bang magandang ideya to? Kapag nahuli tayo, baka isipin nilang magnanakaw tayo. Tumingin si Joey ng diretsyo, matalim ang kanyang mga mata. Kailangan nating makita mismo. Kung totoo ngang siya ang nasa likod ng lahat ng ito, kailangang malaman ng mundo. Matagal silang naghintay. Tumago sa kanilang mga buto ang lamig ng gabi. Mahina ang tunog ng mga kuliglig mula sa mga puno hanggang sa umugong at bumukas ang bakal na pinto ng morgue. Isang lalaki nakaputing coat ang lumabas na may suot pang latex gloves. Walang emosyon ang kanyang mukha, malamig ang kanyang mga mata. Itinutulak niya ang isang stretcher na may itim na body bag. Pinigil ni Rico ang kanyang hininga. Nanigas ang kanyang katawan. Diyos ko, siya nga. Agad na inilabas ni Joey ang isang maliit na kamera mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinindot niya ang record button. Inirecord niya ang bawat kilos ni Ilse. Vargas. Sandaling huminto ang lalaki, lumingon sa kanan at kaliwa, at pagkatapos ay itinulak ang stretcher patungo sa isang puting van na naghihintay. Isang lalaking nakaitim na suit ang nagbukas ng likod ng van. Tahimik nilang inilagay ang body bag sa loob. Walang mahabang salita, tanging maikling utos lamang. Bilisan nyo, huwag magtagal. Nagsisimula ng maghinala ang pulis. Sumagot si Ilse. Vargas, kalma lang. Walang magtatanong tungkol sa isang bangkay na walang pamilya. Tinakpan ni Rico ang kanyang bibig, halos masuka. Patuloy na nag-record si Joey. Kahit na tumutulo ang pawis sa kanyang sentido, sumisigaw ang kanyang puso na tumakbo, ngunit pinipilit siyang manatili ng kanyang isip. Sa wakas ay umalis ang van mula sa ospital. Hinila ni Joey ang braso ni Rico. Kailangan nating sundan. Nagmamadali silang pumara ng isang tricycle. Mabilis na sinundan ng tricycle ang van mula sa malayo. Lalong humina ang mga tao sa kalsada ng lungsod. Tanging ang mga ilaw trapiko na paminsan-minsan ay nagbabago ng kulay. Nakakakaba ang biyahe. Mahigpit na kumapit sina Joey at Rico, takot na mawala sa kanilang paningin ang van. Lumiko ang van sa isang maliit na kalsada sa isang lumang industrial area ng Maynila. Nakahilera ang mga lumang gusali. Nagbabalat na ang pintura sa mga pader. Basag ang ilang mga bintana. Sa wakas, huminto ang van sa harap ng isang lumang bodega na mukhang abandonado. Ngunit mula sa siwang ng pinto nito, may nakikitang malabong ilaw. Sumenya si Joey kay Rico. Bumaba sila, tumakbo ng bahagya, at nagtago sa likod ng mga kinakalawang na drum. Mula sa isang maliit na siwang, nakikita nila ang loob ng bodega. Halos mapasigaw sila sa kanilang nakita. Sa loob ng bodega, may ilang mahahabang mesang gawa sa bakal. Sa ibabaw nito, nakalatag ang mga piraso ng katawan ng tao. Ang ilan ay buo pa. Ang ilan ay nahiwalay na sa mga maliliit na organo. Isang malansang amoy ang tumusok sa kanilang mga ilong na nagdudulot ng pagduduwal. Ilang mga lalaking nakaitim na suit ang abala sa paghiwa at pag-empake ng karne sa mga transparent na plastic. Nakatayo si Ilse. Vargas sa gitna ng silid, nagbibigay ng mga utos na may walang emosyong boses. Ihiwalay ang atay, bato at baga. Ipadala sa pangunahing linya. Sapat na ang laman para sa pwesto. Huwag iwanan ang mga buto. Tandaan, dapat malinis lahat. Mahigpit na tinakpan ni Rico ang kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang katawan. Joey, baliw to. Hindi ko kayang tingnan. Mahigpit na hinawakan ni Joey ang kanyang balikat. Huwag kang maingay. Kailangan natin ng ebidensya. Patuloy niyang pinatakbo ang kamera, nire-record ang bawat segundo. Ngunit mas mabilis dumating ang kamalasan. Isa sa mga lalaking nakaitim na suit ang lumingon at nakita ang kanilang anino sa likod ng pinto. Hoy, may tao, malakas niyang sigaw. Nagpanik sina Joey at Rico. Agad silang tumakbo palabas. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Narinig nila ang mga yabag ng mga lalaki na humahabol sa likod nila, kasabay ng mga masasakit na sigaw. Halos matumba si Rico nang matisod siya sa isang bato. Ngunit hinila siya ng malakas ni Joey. Bilisan mo, huwag kang hihinto. Tumakbo sila sa isang makitid na kalsada na madulas hanggang sa makarating sila sa isang malaking kalsada.
Isang bakanting jeep ang dumaan. Agad silang tumalon papasok ng walang pag-aalinlangan. Hinihingal, mahigpit na niyakap ni Joy ang kanyang maliit na kamera. Nakatakas tayo. May ebidensya na tayo. Tumingin si Rico sa kanya na may maputlang mukha. Joy, kapag nalaman nilang nakita natin tapos na tayo. Samantala, sa loob ng bodega, tahimik na nakatayo si Ilse. Vargas. Hindi siya nagpanik, hindi nagalit, bagkus ay ngumiti ng bahagya. Hayaan niyo silang umalis, mahinahon niyang sabi. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang tapang nila. Sa ibang lugar, nakaupo si Major Cruz sa kanyang opisina, tinititigan ang ulat ng intelligence na kararating lang. Nakatala sa ulat ang pagkawala ng higit sa 10 bangkay na walang pagkakakilanlan mula sa ospital sa loob ng 1 taon. Lahat ay nawala ng walang bakas, walang opisyal na tala. Ipinikit ni Major Cruz ang kanyang mga mata sandali at pagkatapos ay muling binuksan na may malamig na tingin. Sa wakas, lumitaw ka na rin, GC. Ricardo Vargas. Akala mo hindi kita mahahanap. Nang gabing iyon, tila mas tahimik ang Maynila kaysa karaniwan. Umihip ang malakas na hangin na may dalang amoy alat mula sa dagat. 2 binata ang nanginginig pa rin sa loob ng jeep. Samantala, isang pulis sa kanyang opisina ang naghahanda ng isang malaking hakbang. At sa likod ng lahat ng anino, isang doktor ang umiti ng bahagya, tiyak na nagsisimula pa lang ang laro. Ang jeep na sinasakyan ni Joy at Rico ay dahan-dahang tumatakbo sa basang kalsada ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay malabong kumikislap sa likod ng mamasa-masang salamin. Nanginginig si Rico. Blanko ang kanyang mga mata. Hawak pa rin niya ang kanyang mga tuhod. Tinitigan ni Joy ang maliit na kamera sa kanyang kandungan. Ang simpleng gamit na iyon ay ngayon ang pinakamahalagang ebidensya, ngunit kasabay nito, nagdadala rin ng kamatayan para sa kanila. Mahinang bumulong si Rico, Joy, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita natin kanina. Tinatrato ng mga taong iyon ang katawan ng tao na parang mga piraso lang ng karne. Paos ang kanyang boses, halos umiyak. Seryosong tumingin si Joey sa kanya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating magpatuloy. Kung mananahimik tayo, magiging walang kabuluhan ang lahat ng biktima. Sa wakas ay bumaba sila malapit sa kanilang inuupahang bahay. Tahimik ang kalsada, tanging ang tunog lang ng tubig ulan na tumutulo mula sa bubong. Pagpasok sa kwarto, agad na inilipat ni Joey ang recording sa laptop at pagkatapos ay inilipat ito sa isang external hard disk. Mahigpit niyang isinara ito at inilagay sa bag. Kailangan nating ingatan ito ng mabuti. Kapag nawala ito, magiging walang saysay ang lahat ng nakita natin ngayong gabi. Mahinang tumango si Rico at humiga sa sahig. Maputla ang kanyang mukha, may trauma pa rin sa kanyang mga mata. Joy, kapag nalaman nilang may recording tayo, tapos na ang buhay natin. Tumahimik si Joy sandali at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kaibigan na may determinasyon. Alam ko, pero mas masahol kung mananahimik tayo. Patuloy na mamamayagpag ang mga taong iyon. Sa istasyon ng pulisya, nakatayo si Major Cruz sa harap ng whiteboard na puno ng mga tala. Lalong luminaw ang ulat mula sa intelligence. Higit sa 10 bangkay na walang pagkakakilanlan ang nawala mula sa ospital sa loob ng 1 taon. Lahat ay nawala ng basta na lang at laging lumilitaw ang pangalan ni Izzy Vargas sa mga tala. Nagsindi ng sigarilyo si Major Cruz. Umakyat sa hangin ang manipis na usok. Matalim na tumingin siya sa litrato ng doktor. Alam niyang hindi ito simpleng krimen. May isang maayos, organisadong network na hindi natatakot maglaro sa pinakamadilim na lugar. Kinuyom ni Major Cruz ang kanyang kamao. Ipinangako niyang hihilahin niya ang kadenang ito hanggang sa ugat, kahit na alam niyang buhay niya mismo ang maaaring maging kapalit. Nang gabing iyon, nakaupo si Ilse Vargas sa kanyang opisina sa ospital. Binabasa niya sa tablet ang pinakabagong balita tungkol sa natagpuang buto sa ilog at ang mga haka-hakaan ng mga residente. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Tumanggap siya ng tawag mula sa isang tao. Puno ng pressure ang boses sa kabilang linya. Nagsisimula ng maghinala ang pulis. Kailangan mong mag-ingat. Ngumiti ng bahagya si Ilse Vargas. Hayaan silang maghinala.
Hanggat walang ebidensya, hindi nila ako magagalaw. At saka, may tao ako sa loob. Tumahimik sandali ang boses sa telepono at pagkatapos ay mahinang sinabi. Huwag mong hayaang magsalita ang mga batang iyon. Isinara ni EUC Vargas ang telepono na may walang emosyong mukha. Dahan-dahan niyang tinapik ang mesa. Iyon mismo ang gusto kong malaman. Kung gaano kalakas ang kanilang loob. Samantala, hindi makatulog si Joy. Patuloy siyang minumulto ng mga imahe ng mga piraso ng katawan sa bodega. Narinig niya ang tunog ng pinto na umuugong dahil sa hangin ng gabi na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Umupo siya sa kama, niyakap ang bag na naglalaman ng recording. Nakatulog si Rico na maputla pa rin ang mukha. Hindi regular ang kanyang paghinga. Biglang may narinig silang mahinang katok sa pinto ng kanilang inuupahang bahay. Nanigas si Joy, lumaki ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang balikat ni Rico at inalog ito. Gising, may tao sa labas. Nagulat si Rico. Muling narinig ang katok, ngayon ay mas malakas. Buksan niyo ang pinto. Alam naming nasa loob kayo. Halos mapasigaw si Rico. Nanginginig ang kanyang katawan. Joy, nahanap na nila tayo. Anong gagawin natin? Mabilis na lumingon si Joy sa maliit na bintana. Doon ka dumaan, bilis, bago masira ang pinto. Nang walang pag-aalinlangan, sapilitan silang lumabas sa makitid na bintana. Pagkatapak ng huling paa ni Rico sa lupa, narinig nilang malakas na sinipa ang pinto ng kanilang bahay hanggang sa umalog ito. Tumakbo sila ng buong lakas sa isang masikip na eskinita. Hinihingal sila. Narinig nila ang mabibigat na yabag na humahabol. Mula sa malayo, malabong sumasalamin ang ilaw ng poste sa basang kalsada. Sa wakas ay nakapara sila ng isang tricycle. Bilis, dalhin niyo kami sa presinto. Nagtaka ang tricycle driver sa kanilang mga takot na mukha, ngunit nang hindi nagtatanong, mabilis siyang nagpedal. Sa presinto, nakatitig si Major Cruz sa mapa ng lungsod ng malakas na kumatok sa pinto. Komandante, may 2 binata na gustong makipagkita. Sabi nila, napakahalaga raw. Kumunot ang noo ni Major Cruz. Sino sila? Ang pangalan po nila ay Joey at Rico. Mukha silang takot. Agad na ipinatawag ni Major Cruz ang 2. Nang pumasok sina Joy at Rico, gusot ang kanilang mga damit, puno ng pawis. Agad na nagsalita si Joy nang nanginig, Sir, tulungan niyo po kami. Gusto nila kaming patayin. Tumayo si Major Cruz mula sa kanyang upuan at matalim na tumingin. Sino sila? Binuksan ni Joy ang kanyang bag, inilabas ang laptop at ipinakita ang recording. Tingnan niyo po ito, sir. Sinundan namin si EUC Vargas at nakita namin ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Biglang tumahimik ang silid. Naging seryoso ang mukha ni Major Cruz. Sa screen, malinaw na nakikita si EUC Vargas na nagtutulak ng stretcher na may body bag at pagkatapos ay inilagay ito sa van. Ang sumunod na eksena ay nagpakita ng tanawin sa loob ng bodega. Sandaling tinakpan ni Major Cruz ang kanyang bibig. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Tumigas ang kanyang panga. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at tumingin kina Joy at Rico. Alam niyo ba na dahil sa ebidensyang ito, maaaring habulin kayo ng husto? Ang mga taong tulad niya ay may network. Tumango si Joy. Alam po namin, sir. Pero hindi kami pwedeng manahimik. Tinapik ni Major Cruz ang kanilang mga balikat. Mula ngayong gabi, sasama kayo sa akin. Huwag kayong lalabas ng mag-isa. Huwag kayong makikipag-usap sa ibang tao. Nasa panganib ang buhay ninyo. Sa ibang lugar, nakaupo si EUC Vargas sa isang madilim na silid kasama ang kanyang mga tauhan. Tumanggap siya ng ulat na nakatakas sina Joy at Rico at ngayon ay nasa istasyon ng pulisya. Doc, pumunta sila sa pulis. Ngumiti lang ng bahagya si EUC Vargas habang humihigop ng kape. Maganda. Naging mas exciting ang laro. Gusto kong malaman kung gaano katapang si Major Cruz. Sumikat ang araw sa Manila nang magising si Joy na hinihingal. Nagkaroon siya ng masamang panaginip, muling nakita ang mga piraso ng katawan sa mesang bakal sa maliit na silid sa presinto kung saan sila binigyan ng proteksyon ni Rico. Mabigat ang pakiramdam.
Nakatulog pa rin si Rico, maputla ang mukha, hindi regular ang paghinga. Umupo si Joy sa upuang kahoy, yakap ang maliit na bag na naglalaman ng recording. Alam niyang ang bagay na iyon ay ngayon ang kanilang buhay. Pumasok si Major Cruz na may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilagay niya ang isa sa mesa malapit kay Joy. Inom ka muna. Kailangan niyong manatiling kalmado. Tinanggap ni Joy na nanginginig ang kamay. Sir, sa tingin niyo po ba mananalo tayo laban sa isang taong tulad ni Easy? Vargas? Matalim na tumingin si Major Cruz sa kanya. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang kanyang network. Pero isang bagay ang sigurado, ang krimen ay laging nag-iiwan ng bakas, at ang bakas na iyon ay nasa kamay na natin ngayon. Ilang oras pagkatapos, tinipon ni Major Cruz ang isang maliit na team sa meeting room. Ipinakita niya ang recording na dala ni na Joy at Rico. Lahat ay napigil ang hininga. Ang ilan ay namutla nang makita ang nilalaman ng video. Binasag ni Major Cruz ang katahimikan. Hindi na ito kaso ng nawawalang tao. Ito ay kaso ng organisadong pagpatay. Nakikipaglaban tayo sa isang malaking network. Mula ngayon, ang operasyon ay nakatuon sa pagbubunyag kung sino-sino ang sangkot. Samantala, sa ospital, nakaupo si Ilse Vargas sa kanyang upuan sa opisina na may kalmadong mukha. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga litrato. May litrato ni Major Cruz na lumalabas sa presinto. Mayroon ding mga larawan ni na Joy at Rico na lihim na kinunan. Isang tauhan niya ang nakatayo sa tabi. Dok, lahat sila ngayon ay nasa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Mumiti ng bahagya si Ilse Vargas. Walang proteksyon na talagang ligtas. Maaari akong pumasok anumang oras. Nang hapong iyon, biglang nagkagulo ang lungsod ng Maynila. Isang balita ang biglang lumabas sa social media. Ang nilalaman nito ay nag-aakusa kay Major Cruz na nagmamanipula ng kaso para sa personal na interes. Ang mga lumang litrato ay hinaluan ng mga peking kwento. Sa loob ng ilang oras, mabilis na kumalat ang balita. Tumanggap si Major Cruz ng sunod-sunod na tawag kahit mula sa kanyang mga nakatataas na humihingi ng paliwanag. Sa kanyang opisina, tinitigan ni Major Cruz ang screen ng telepono na may malamig na mukha. Gawa nila ito. Gusto nilang sirain ang ating kredibilidad bago mabunyag ang katotohanan. Muli niyang tinitigan ang mapa ng lungsod at nagdagdag ng bagong pulang linya. Hindi lang sila nagtatago sa likod ng mga anino, umaatake rin sila ng hayagan. Sa silid ng mga saksi, binabasa ni Joy ang balita na may nanlalaking mga mata. Sir, mapanganib ito. Kung ang mismong pulisya ay ginugulo ng paninira, paano pa tayo aasa na lalabas ang katotohanan? Kalmadong tumingin si Major Cruz sa kanya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating mas bumilis. Hindi natin sila maaaring bigyan ng oras na takpan ang lahat ng bakas. Nang gabing iyon, hindi makatulog sina Joy at Rico. Sa labas ng silid, 2 pulis ang nagbabantay na may mga armas. Ngunit, isang maliit na ingay ang nagpatalon sa kanilang dalawa. Para bang may dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Mahinang bumulong si Rico na paos ang boses. Joy, natatakot ako. Paano kung makapasok sila dito? Mahigpit na hinawakan ni Joy ang kamay ng kanyang kaibigan. Napakalayo na natin. Hindi na tayo pwedeng umurong ngayon. Samantala, sa isang madilim na lugar, tumawag si Ilse Vargas sa isang tao na may malamig na boses. Magandang gabi. Gusto kong magpadala kayo ng mensahe sa pulis na iyon para malaman niya na habang lumalalim ang kanyang pagpasok, mas nagiging mapanganib para sa kanya. Walang emosyon ang kanyang boses, ngunit puno ng banta. Kinaumagahan, isang misteryosong pakete ang dumating sa presinto. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan, ang laman nito ay isang piraso ng maruming tela na may dugo at isang litrato ng pamilya ni Major Cruz na lihim na kinunan. Lahat ng nasa silid ay tumahimik. Kinuyom ni Major Cruz ang kanyang kamao. Nalaman niyang ang kanyang kalaban ay hindi lang isang kriminal, kundi isang network na kayang pasukin ang kanyang personal na buhay. Sa safe house, nakatayo si Joey malapit sa bintana, tinititigan ang madilim na langit ng Maynila. Mahina siyang bumulong. Habang lumalayo tayo, mas nagiging madilim ang daan na ito.
Pero hindi ako urong. Tumayo si Rico sa tabi niya. Seryoso ang kanyang mukha. Kung ganoon, kailangan nating maging handa na mamatay, Joy. Nang gabing iyon, tila nakakatakot ang buong lungsod. Malabo ang ilaw ng mga poste. Dala ng hangin ng gabi ang amoy alat mula sa dagat. Nakatayo si Major Cruz sa bakuran ng presinto, nakatitig sa dilim. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi na lang isang kaso. Ito ay naging isang digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng katotohanan at ng isang madilim na network na bumabalot sa Maynila sa takot. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa langit ng Maynila. Dumadaloy ang tubig sa gilid ng kalsada, kaya't kumikislap ang ilaw ng lungsod sa mga baha. Nakaupo si Major Cruz sa isang maliit na meeting room kasama ang 5 miyembro na pinakapinagkakatiwalaan niya. Nakalatag sa mesa ang mapa ng lungsod. Ang mga pulang pin ay nagmamarka sa lokasyon ng mga nawawalang biktima. Ang mga itim na linya ay nagpapakita ng ruta na pinaghihinalaan nilang ginagamit ng network ni EC. Vargas. Matalim na tumingin si Major Cruz sa kanyang mga tauhan. Hindi na tayo pwedeng maglaro sa ibabaw. Mula ngayong gabi, magsasagawa tayo ng isang lihim na operasyon. Walang sinumang makakaalam maliban sa ating 5. Kung may mag-leak, lahat tayo ay mamamatay. Tumango ang isang miyembro, seryoso ang kanyang mukha. Ano po ang unang target, sir? Itinuro ni Major Cruz ang isang lumang bodega sa lugar ng pier. Doon tayo mangangalap ng ebidensya. Kung swertehin, makakahuli tayo ng ilan na buhay. Pero tandaan, huwag magpadalos-dalos. Hindi basta-basta ang kalaban natin. Samantala, inilipat sina Joy at Rico sa isang bagong safe house sa labas ng lungsod. Simple ang gusali, parang isang ordinaryong bahay, ngunit mahigpit na binabantayan ng mga armadong tauhan. Nang gabing iyon, binigyan sila ng sariling mga kwarto. Ngunit ang pakiramdam ng kaligtasan ay hanggang sa mga pader lang. Nakaupo si Joy sa kama, tinititigan ang maliit na bag na dala niya kahit saan. Sa loob nito, ang video recording na nagbago ng kanyang buhay. Mahina siyang bumulong. Kung mawawala ang recording na ito, magiging walang saysay ang lahat. Sa kabilang kwarto, nakahiga si Rico, ngunit dilat ang kanyang mga mata. Bawat ingay sa labas ng bintana ay nagpapatalon sa kanya. Naalala niya ang mga mukha ng mga lalaking nakaitim na suit na humabol sa kanila. Alam niyang hanggat humihinga pa sila, hindi titigil ang mga mangangaso na iyon. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Ilse Vargas sa sala ng kanyang marangyang bahay. Maayos na nakasabit ang kanyang puting coat, tanging isang itim na polo shirt na lang ang suot niya. Sa mesa, may isang tasa ng kape na umuusok pa. Tinitigan niya ang isang folder na naglalaman ng mga ulat tungkol sa mga aktibidad ni na Major Cruz, Joy at Rico. Bawat hakbang nila ay minamanmanan. Isang lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa tabi. Doc, inilipat na sila ngayon sa isang safe house, hindi madaling pasukin. Ngumiti ng bahagya si Ilse Vargas. Walang bahay na talagang ligtas. Kung gusto ko, maaari akong pumasok doon anumang oras. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Malamig ang kanyang boses nang magsalita. Ihanda mo ang mga tao mo. Ngayong gabi, magbibigay tayo ng babala. Gusto kong malaman ni Cruz na bawat hakbang niya ay nasa aking kamay. Nang gabing iyon sa safe house, nagising si Joy sa tunog ng mga yabag sa labas ng bintana. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusubukang sumilip. Ngunit ang kanyang nakita ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Isang figura ng isang lalaking nakaputing coat ang nakatayo sa labas ng bakod. Malinaw na nakikita ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw ng poste. Si Ilse Vargas. Agad na ginising ni Joy si Rico. Gising. Nakita ko siya. Nasa labas siya ng bakod. Nagulat si Rico. Maputla ang kanyang mukha. Impossible. Mahigpit na binabantayan ang lugar na ito. Ngunit nang silang dalawa ay sumilip, nawala na ang figura. Sa sala, tumanggap si Major Cruz ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit puno ng banta. Magandang gabi, Major Cruz. Narinig ko na itinago mo ang 2 bata sa isang safe house.
Napakagaling. Pero gusto kong sabihin sa'yo, walang bahay na talagang ligtas. Maaari akong pumasok anumang oras na gusto ko. Kinuyom ni Major Cruz ang kanyang kamao. Tumigas ang kanyang panga. Vargas, maaga o huli ibabagsak kita. Isang maliit na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Subukan mo. Pero habang lumalalim ang iyong paghukay, mas lalo kang pumapasok sa kadiliman. Naputol ang tawag. Matagal na tinitigan ni Major Cruz ang kanyang telepono. Nalaman niyang nagbago na ang laro. Hindi na ito isang ordinaryong investigasyon. Ito ay isang hayagang digmaan. Ang kanyang kalaban ay hindi lang isang doktor, kundi ang puso ng isang madilim na network na handang sirain ang sinumang hahadlang. Sa kanilang kwarto, magkatabing nakaupo sina Joy at Rico na may seryosong mga mukha. Ang anino ng figura na nakaputing coat kanina ay patuloy na bumabagabag sa kanila. Niyakap ni Joy nang mahigpit ang kanyang bag. Samantalang mahinang bumulong si Rico. Kung nakarating siya dito, ibig sabihin wala na tayong ligtas na lugar. Lalo pang dumilim ang langit ng Maynila ng gabing iyon. Tinakpan ng malakas na ulan ang tunog ng mga yabag ng mga anino na maaaring gumagala pa sa labas ng bakod. Ang digmaan sa pagitan ng katotohanan at kadiliman ay umakyat na sa isang mas mapanganib na antas. Bago maggabi, madilim ang langit ng Maynila. Mababang nakabitin ang mga itim na ulap sa ibabaw ng pier, kung saan nakatayo ang mga lumang bodega na nakatingin sa dagat. Ang amoy alat na may kasamang kalawang na bakal ay dala ng hangin na nagdaragdag sa nakakatakot na kapaligiran. Sa isang maliit na silid sa presinto, tinitigan ni Major Cruz ang mapa na puno ng mga pulang marka. Alam niya ngayong gabi ang magdedesisyon. Nakaupo si Joy at Rico sa isang sulok ng silid. Seryoso ang kanilang mga mukha, nakatitig sa sahig. Tumayo si Major Cruz sa harap ng strategy board. Alam na natin ang lokasyon ng sentro ng kanilang operasyon. Isang bodega sa gilid ng pier. Ngayong gabi, kikilos tayo. Maliit ang ating team, pero mga taong talagang mapagkakatiwalaan lamang. Isang miyembro ang nagtanong na may mabigat na boses, Sir, isasama po ba natin ang mga saksi? Lumingon si Major Cruz kina Joey at Rico. Sila ang pangunahing mga saksi. Ayokong isama sila sa labanan, pero kailangan nilang makita mismo kung sino ang utak ng lahat ng ito para sa hinaharap, walang sinuman ang makapagkakaila sa katotohanan. Lumunok si Joy at dahan-dahang tumango. Handa po kami, sir. Nanginginig si Rico, ngunit sa wakas ay mahinang sinabi, kung ito ang magbibigay ng hustisya sa mga nawawalang kaibigan namin, sasama kami. Samantala, sa kanyang marangyang bahay, nakatayo si Ilse. Vargas sa balkonahe, tinititigan ang kalsada na nagsisimula ng mapuno ng mga ilaw. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga litrato ni na Major Cruz at ng kanyang mga tauhan. Lumapit ang isang lalaking nakaitim na suit. Dok, naghahanda na silang kumilos ngayong gabi. Malinaw ang impormasyon mula sa ating tao sa loob. Mumiti ng bahagya si Ilse. Vargas. Maganda. Hayaan silang dumating. Akala nila, basta-basta na lang silang makakapasok. Gagawa tayo ng isang laro para sa kanila. Isinara niya ang folder at tumingin sa madilim na dagat sa malayo. Ngayong gabi, hindi lang sila ang mga ngaso, ako rin. Nagsimulang umulan nang umalis ang tactical van ng pulisya mula sa presinto. Nakaupo si Major Cruz sa harap kasama ang driver. Samantalang nakaupo sina Joy at Rico sa likod na may suot na bulletproof vest. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Alam nilang ang biyaheng ito ay maaaring ang kanilang huli. Bumulong si Rico kay Joy. Joy, sigurado ka bang makakaligtas tayo? Mahigpit na hinawakan ni Joy ang kanyang kamay. Kailangan nating maging sigurado. Kung hindi, magiging walang saysay ang lahat ng pinagdaanan natin. Huminto ang van ilang daang metro mula sa bodega. Bumaba ang maliit na team na may mga armas. Nagbigay ng maikling utos si Major Cruz. Walang ingay. Dahan-dahan tayong lalapit. Sa malayo, nakikita ang bakal na pinto ng bodega na kalahating bukas. Mula sa loob, may maririnig na mahinang tawanan at tunog ng mga baso. Para bang may maliit na party. Sumenya si Major Cruz. Lumapit ang dalawang miyembro at malakas na sinipa ang pinto. Brack!
Umalingaw ang tunog ng metal. Lahat ng nasa loob ay nagulat. Dose-dosenang mga lalaking nakaitim na suit ang nakatayo. Ang ilan ay agad na kumuha ng mga matutulis na sandata. At sa gitna ng silid, na may malinis na puting coat na taliwas sa malansang amoy sa paligid, nakatayo si Ilfi Vargas. Malapad ang kanyang ngiti, kalmado, na para bang hinihintay na nila ang kanilang pagdating. Sa wakas, dumating na rin si Major Cruz. At dinala niyo pa ang 2 bata. Pinadali niyo ang trabaho ko. Mahigpit na hinawakan ni Joy ang kamay ni Rico, sinusubukang pigilan ang panginginig. Lumakad si Major Cruz na may nakatutok na baril. Vargas, tapos na ang laro mo. Sasama ka sa amin ang buhay. Tumawa ng bahagya si Ilse Vargas at pumalakpak ng 2 beses. Mula sa likod ng pader, lumabas ang mas maraming armadong lalaki. Mas marami sila kaysa sa maliit na puwersa ni Major Cruz. Naging hindi pantay ang sitwasyon. Matalim na tumingin si Major Cruz. Alam niyang isang patibong ito. Lumakad si Ilse Vargas. Walang emosyon ang kanyang boses. Arman, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi lang ako isang doktor. Ako ang puso ng network na ito. Kung wala ako, magkakagulo silang lahat. Pero kasama ako, maaaring maging isang gintong minahan ang lungsod na ito. Hindi na napigilan ni Rico. Demonyo ka. Lahat ng nawawala dahil sa'yo, kasama na ang kaibigan kong si Fikri. Lumingon si Ilse Vargas. Malamig ang kanyang mga mata, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Si Fikri. Medyo malambot ang karne niya. Sayang at hindi mo natikman. Sumigaw si Rico, sinusubukang sumugod, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Joy. Huwag. Yan ang gusto niya. Alam ni Major Cruz na delikado ang sitwasyon. Nagbigay siya ng mabilis na senyales. Sa loob ng ilang segundo, nagpaputok ng warning shot sa hangin ang kanyang maliit na puwersa. Nagsimula ang kaguluhan. Ang tunog ng mga baril, sigawan, at tunog ng metal na nagbabanggaan ay pumuno sa hangin ng lumang bodega. Nagsimula na ang isang matinding labanan. Ang tunog ng mga baril ay umalingaw sa lumang bodega sa gilid ng pier. Ang kislap ng liwanag mula sa mga baril ay sumasalamin sa kinakalawang na pader na bakal. Ang usok ng pulbura na maihalong malansang amoy ng karne ay kumalat sa hangin na lalong nagpatindi sa nakakatakot na kapaligiran. Sinubukan ng maliit na puwersa ni Major Cruz na magtago sa likod ng mga kahoy na kahon. Samantalang dose-dose ng mga lalaking nakaitim na suit ang sumusugod mula sa lahat ng direksyon. Yumuko sina Joy at Rico sa likod ng isang malaking drum. Umugong ang kanilang mga tainga dahil sa patuloy na putukan. Mahigpit na niyakap ni Joy ang kanyang maliit na kamera. Ano man ang mangyari, kailangang maligtas ang ebidensyang ito, isip niya. Nanginginig si Rico. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata habang tinititigan ang kaguluhan sa harap. Mabilis na nagbigay ng senyales si Major Cruz. 2 miyembro ang gumalaw sa kaliwa, nagpapaputok habang pinoprotektahan ang likod. Si Major Cruz mismo ay tumalon patungo sa mga bakal, nagpapaputok ng baril ng may presisyon. Ilan sa mga tauhan ni Ilse Vargas ang bumagsak, ngunit mas marami pa rin sila. Kalmadong nakatayo si Ilse Vargas sa gitna ng silid. Hindi siya sumali sa putukan, nagmamasid lamang na may bahagyang ngiti. Tulad ng isang maestro na nag-i-enjoy sa isang orkestra ng kamatayan. Paminsan-minsan ay sumisenyas siya. Bawat senyas niya ay sinusundan ng maayos na kilos ng kanyang mga tauhan. Matalim na tumingin si Major Cruz sa kanya sa pagitan ng mga putok. Alam niyang hindi basta-basta ang kanyang kalaban. Malinaw na sanay mamuno ang doktor na iyon. Lalo pang yumuko si Rico. Joy, natatakot ako. Baka mamatay tayo dito. Hinawakan ni Joy ang kanyang balikat. Kalma lang. Kailangan nating magtiis. Siguradong may paraan si Major Cruz. Biglang may isang smoke grenade na inihagis sa gitna ng silid. Isang maliit na pagsabog na sinundan ng makapal na kulay abong ulap na tumakip sa paningin. Ang tunog ng ubo at sigawan ay naghalo. Agad na nagbigay ng senyales si Major Cruz. Huwag magpanik, manatili sa inyong mga posisyon.
Gamitin ang usok para gumalaw. Ginamit ni na Joy at Rico ang pagkakataong iyon para gumapang patungo sa kabilang bahagi ng bodega. Naghahanap sila ng mas ligtas na lugar. Ngunit napahinto sila ng dalawang lalaking nakaitim na suit ang lumabas mula sa likod ng usok na may dalang malalaking itak. Pula ang kanilang mga mata, puno ng galit. Halos mapasigaw si Rico, ngunit mabilis na kinuha ni Joy ang isang piraso ng bakal mula sa sahig. Iwinasiwas niya ito sa isa sa mga lalaki. Isang malakas na tama ang nagpatumba sa lalaki. Ngunit ang isa pa ay agad na sumugod na may nakataas na itak. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata, handa na sa kanyang kapalaran. Door! Isang bala ang tumama sa lalaki bago pa man tumama ang kanyang itak kay Rico. Lumabas si Major Cruz mula sa likod ng usok na may nakatutok na baril. Bilis, sa likod ko. Huwag na kayong hihiwalay, sigaw niya. Hinila ni Joy si Rico. Sumunod silang dalawa kay Major Cruz na patuloy na nagpapaputok habang umaatras. Nagsimulang humina ang usok. Lalong naging brutal ang labanan. Ilan sa mga pulis ay nasugatan na. Dalawa sa kanila ay nakahandusay at hindi na gumagalaw. Naggalit ang ngipin ni Major Cruz. Alam niyang dehado ang kanyang puwersa. Sa gitna ng kaguluhan, muling narinig ang boses ni Izzy. Vargas. Malamig ngunit kalmado ang kanyang tono. Cruz, tingnan mo. Kahit sa lahat ng tapang mo, talo ka pa rin. Isa ka lang maliit na piraso ng isang malaking makina na hindi mapipigilan. Lumakad si Major Cruz kahit na umuulan ng mga bala sa paligid niya. Tumingin siya ng diretsyo kay Izzy. Vargas. Kung kailangang itigil ang makina na iyan sa pamamagitan ng aking buhay, handa ako. Tumawa ng bahagya si Izzy. Vargas. Masyado kang marangal para sa isang bulok na mundo. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang pilak na baril mula sa likod ng kanyang puting coat. Kumislap ito sa ilalim ng malabong ilaw ng neon. Itinutok niya ito ng diretsyo kay Major Cruz. Pinigil ni Rico ang kanyang hininga. Joy, babarilin niya si Major Cruz. Hinawakan ni Joy ang kamay ng kanyang kaibigan. Huwag kang lalabas. Maging pabigat lang tayo. Unang putok. Mabilis na lumipad ang bala, ngunit nagawang umikot ni Major Cruz para umiwas. Gumanti siya ng isang tiyak na putok na nagpilit kay Izzy. Vargas na umatras ng bahagya. Umalingaw-ngaw ang tunog ng metal nang tumama ang bala sa isang bakal na haligi. Mahinang tumawa si Izzy. Vargas. Magaling. Hindi ka pala isang ordinaryong pulis. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Lumakad siya na may nakatutok pa ring baril. Ang labanan sa pagitan nilang dalawa ay naging isang nakamamatay na duelo. Ang ibang mga pulis ay abala sa pagpigil sa mga tauhan ni Izzy. Vargas. Samantalang sa gitna ng bodega, nagpapalitan ng putok sina Major Cruz at Izzy. Vargas. Bawat putok ng bala, isang maikling kislap ng liwanag ang nagpapaliwanag sa kanilang mga seryosong mukha. Pinanood ni na Joy at Rico mula sa likod ng mga kahon. Hinihingal sila. Joy, baliw to. Kung matalo si Major Cruz, tapos na tayo. Tumango si Joy, may luha sa kanyang mga mata. Pero hindi pwedeng matalo si Major Cruz. Siya lang ang pag-asa natin. Lalo pang lumapit ang mga putok. Hanggang sa halos sabay na maubusan ng bala ang kanilang mga baril. Click! Narinig ang tunog ng mga gatilyo. Itinapon ni Major Cruz ang kanyang baril sa sahig at sumugod kay Izzy. Vargas. Naglaban sila ng malapitan gamit ang kanilang mga kamay. Unang suntok ni Major Cruz ay tumama sa balikat ni Izzy. Vargas. Hindi natumba ang doktor, bagkus ay mabilis na umiwas at gumanti ng isang suntok sa mukha ni Major Cruz. Dumaloy ang sariwang dugo mula sa labi ng pulis, ngunit hindi siya umatras. Gumalaw si Izzy. Vargas na parang isang sanay na manlalaban. Tiyak ang kanyang mga kilos. Bawat suntok niya ay nakatutok sa mga mahihinang bahagi ng katawan. Ilang beses na natumba si Major Cruz, halos bumagsak. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy ng determinasyon na hindi mapapatay. Mahinang bumulong si Joy. Kailangan nating tumulong. Mabilis na umiling si Rico.
Impossible. Kung sasali tayo, mamamatay lang tayo ng walang saysay. Sinalo ni Major Cruz ang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay ginamit ang natitirang lakas para itulak si Evie Vargas sa mga kahon. Malakas na tumama ang doktor, ngunit nakatayo pa rin. Umisi siya, may dugo sa gilid ng kanyang labi. Matibay ka, Cruz, pero hindi ka mananalo laban sa anino. Hinihingal na tumayo si Major Cruz na puno ng sugat. Hindi ko kailangang manalo laban sa anino. Kailangan ko lang ibagsak ka ngayong gabi. Muli silang sumugod halos sabay. Lalong naging brutal ang labanan. Bawat tama ay malakas na naririnig. Bawat kilos ay may sariling panganib. Ang labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng katotohanan at kasamaan ay tunay na umabot sa kasukdulan sa lumang bodega sa pier ng Maynila ng gabing iyon. Lalo pang tumindi ang tensyon sa loob ng bodega. Ang usok ng pulbura ay nakabitin pa rin sa hangin, kasama ang amoy ng dugo na lalong tumitindi. Naririnig ang mga sigawan sa iba't ibang sulok. Ang mga tauhan ni E.C. Vargas na kanina'y puno ng kumpiyansa ay nagsimulang umatras matapos bumagsak ang ilan sa kanila sa kamay ng mga pulis. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Sa gitna ng silid, naglalaban pa rin sina Major Cruz at E.C. Vargas. Ang pawis na may halong dugo ay bumabasa sa kanilang mga mukha. Malakas na sumuntok si Major Cruz, ngunit sinalo ito ni E.C. Vargas at sinipa ang tiyan ni Major Cruz gamit ang kanyang tuhod. Natumba ang pulis, halos bumagsak, ngunit nagtiis siya na nakakagat ang mga ngipin. Mahinang tumawa si E.C. Vargas kahit na tumutulo ang dugo mula sa kanyang labi. Matigas ang ulo mo, Cruz. Akala mo ba mapipigilan mo ang isang ganito kalaking network sa pamamagitan lang ng tapang? Inayos ni Major Cruz ang kanyang paghinga. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang iyong network. Ang mahalaga, ngayong gabi, isang demonyo ang kailangang bumagsak. Tumingin sina Joy at Rico mula sa likod ng mga kahon na nanginginig. Gusto nilang ipikit ang kanilang mga mata, ngunit hindi nila magawa. Mahinang bumulong si Rico. Joy, hindi ko kayang tingnan. Kung matalo si Major Cruz, tapos na tayo. Hinawakan ni Joy ang kamay ng kanyang kaibigan. Kalma lang, Rico. Hindi siya matatalo. Sigurado ako. Lalong naging brutal ang labanan. Ang mga suntok at sipa ay malakas na nagbabanggaan. Ginamit ni Major Cruz ang lahat ng martial arts na natutunan niya sa kanyang serbisyo. Ngunit hindi rin nagpatalo si E.C. Vargas. Bilang isang forensic doctor na sanay sa katawan ng tao, alam niya ang mga mahihinang bahagi na maaaring magdulot ng sakit sa kanyang kalaban. Ilang beses na natulak si Major Cruz hanggang sa tumama sa mga kahoy na kahon. Narinig ang tunog ng nabasag na kahoy. Ngunit sa tuwing bumabagsak siya, lagi siyang bumabangon. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang mga mukha ng mga biktima. Ang tunog ng iyak ng mga pamilyang nawalan at ang determinasyon na tuparin ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang alagad ng batas. Samantala, nagsimulang makontrol ng ibang mga pulis ang sitwasyon. Kahit nakakaunti sila, ang disiplina at tapang ay nagdulot ng pagkakaiba. Ilan sa mga lalaking nakaitim na suit ang sumuko matapos makita ang maraming kasamahan nilang bumagsak. Itinaas nila ang kanilang mga kamay, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Rico. Joy, tingnan mo, nagsisimula na silang umatras. Ngunit nakatitig pa rin si Joy sa gitna. Mabigat ang kanyang boses. Pero walang saysay ang lahat ng ito kung matalo si Major Cruz. Kinuha ni E.C. Vargas ang isang maliit na scalpel na nahulog mula sa isang itim na bag malapit sa kanya. Kumislap ang scalpel sa ilalim ng malabong ilaw ng neon. Lumakad siya na may kumikinang na mga mata. Alam mo ba, Cruz, ang isang ganitong scalpel ay nag-alis na ng dose-dosenang mga katawan ng walang nakakaalam. Ikaw ang susunod. Tumayo si Major Cruz na nanginginig, ngunit hindi na tinag ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang maikling piraso ng bakal mula sa sahig. Kung ganoon, tapusin na natin ito ngayong gabi. Ang labanan ay naging isang duelo ng mga matutulis na sandata. Mabilis na gumalaw ang scalpel ni E.C. Vargas, tumutusok ng may precision sa dibdib at lig.
Sinalo ito ni Major Cruz gamit ang bakal. Maliliit na kislap ang lumabas sa tuwing nagbabanggaan ang mga metal. Ang tunog ng matalas na pagkiskis ay nagpatayo ng mga balahibo. Tinakpan ni Rico ang kanyang mga tainga habang bumubulong. Hindi ko na kaya. Mahigpit siyang niyakap ni Joey. Magtiis ka, Rico. Kailangan nating maging malakas. Isang saksak ang halos tumama kay Major Cruz, ngunit umikot siya at sinipa ang pulso ni Easy. Vargas. Nahulog ang scalpel, umikot sa sahig. Agad na sumugod si Major Cruz gamit ang bakal, ngunit nagawa pa ring salagin ito ni Easy. Vargas gamit ang kanyang mga kamay. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang braso, ngunit mumisi pa rin siya. Akala mo ba ito na ang katapusan ko? Sumagot si Major Cruz na may paos na boses. Hindi, pero ito ang simula para sa lahat ng biktima na pinatay mo. Lalong naging mabangis ang labanan. Nagbabatuhan sila, nagkakasakalan. Bumagsak ang kanilang mga katawan sa matigas na sahig na semento. Nabahira ng dugo ang kanilang mga damit. Hinihingal sila, ngunit walang gustong sumuko. Sa isang sulok ng silid, nagtagumpay ang mga pulis na talunin ang halos lahat ng tauhan ni Easy. Vargas. Ang ilan ay hinuli na may posas. Ang iba ay nakahandusay at walang magawa. Ang bodega ay napuno na lamang ng tunog ng duwelo ng dalawang tao. Lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanila, na para bang huminto ang oras, naghihintay ng resulta. Sumikip ang dibdib ni Joey. Joy, nakikita mo ba yun? Halos bumagsak na si Major Cruz, mahinang bulong ni Rico. Pero lagi siyang bumabangon. Lagi. Sinalo ni Major Cruz ang isang malakas na sakal sa kanyang leg. Namula ang kanyang mukha. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para itulak si Easy. Vargas ng malakas hanggang sa tumama ito sa bakal na pader. Isang malakas na tunog ang umalinggaw-ngaw. Lumuhod si Easy. Vargas, hinihingal, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Malakas ka talaga, Cruz. Pero tandaan mo ang sinabi ko, hindi nagtatapos sa akin ang network na ito. Tumayo si Major Cruz na puno ng sugat. Kumislap ang kanyang mga mata. Maaaring tama ka, pero ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakasakit ng kahit sino. Itinaas niya ang bakal sa kanyang kamay, handa nang sumuntok muli. Ang lumang bodega sa pier ay yumanig sa tunog ng mga putok. Ang usok ng pulbura ay nakabitin pa rin, kasama ang amoy ng dugo na tumutusok sa ilong. Natalo na ang mga lalaking nakaitim na suit. Ang ilan ay hinuli, ang ilan ay nakahandusay at walang magawa. Ngayon, iisa na lang ang sentro ng atensyon sa silid na iyon, ang nakamamatay na duelo sa pagitan ni Major Cruz at Easy. Vargas. Nakatayo si Major Cruz na puno ng sugat. Mabigat ang kanyang paghinga. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang sentido at labi. Hawak niya ang isang maikling piraso ng bakal na may mansa ng dugo. Sa tapat niya, nakaluhod si Easy. Vargas, isang kamay ang nakahawak sa bakal na pader. Ang kanyang puting coat ay nabahira na ng dugo at alikabo. Maputla ang kanyang mukha, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Akala mo ba, kapag ibinagsak mo ako, tapos na ang lahat, Cruz, paos na sabi ni Easy. Vargas, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. Mas malaki ang network na ito kaysa sa inaakala mo. Isa lang ako sa maraming ulo. Dahan-dahang lumakad si Major Cruz. Bawat hakbang niya ay mabigat na naririnig sa sementadong sahig na madulas dahil sa dugo. Maaaring tama ka, pero isang bagay ang alam ko. Kung wala ang iyong ulo, mawawala ng direksyon ang ahas na iyan. Mahinang tumawa si Easy. Vargas kahit na tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Masyado kang naniniwala sa hustisya. Ang mundong ito ay walang pakialam kung sino ang tama, kung sino lang ang may kapangyarihan. Huminto si Major Cruz sa harap niya. Itinaas niya ang bakal. Matigas ang kanyang mukha, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ngayong gabi, hindi ito tungkol sa kapangyarihan, Vargas. Ito ay tungkol sa pagbabayad sa mga buhay na kinuha mo. Mahigpit na magkahawak kamay sina Joey at Rico sa likod ng mga kahon. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nanginginig na bumulong si Rico.
Joy, kung talagang papatayin siya ni Major Cruz, maniniwala ba ang mundo? Dahan-dahang umiling si Joy. Kailangang malaman ng mundo. Tayo ang magsasabi. Tumingala si EUC Vargas kay Major Cruz. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng isang malamig na tingin. Kung papatayin mo ako, magiging katulad mo na rin ako. Magiging isang berdugo ka, hindi isang alagad ng batas. Tumahimik ang lahat. Maging ang mga natitirang pulis ay napigil ang hininga. Lahat ay naghihintay ng desisyon ni Major Cruz. Na may mabigat na boses, sumagot si Major Cruz, hindi ko kailangang maging isang berdugo para siguraduhing hindi ka na makakasakit ng kahit sino. Bumagsak ang bakal ng malakas. Ngunit hindi sa ulo ni EC Vargas, kundi sa sementadong sahig sa tabi niya. Isang malakas na tunog ang umalinggaw. Nagliparan ang mga piraso ng semento. Yumuko si Major Cruz at malamig na tinitigan ang mga mata ni EC Vargas. Mabubuhay ka, pero sa likod ng rehas, malalaman ng mundo kung sino ka talaga. Agad na lumapit ang dalawang pulis at pinusasan ang mga kamay ni EC Vargas na nanghihina na. Hindi na lumaban ang doktor, umiti lang ng bahagya. Akala mo ba mapipigilan ako ng kulungan? Patuloy na tatakbo ang network na ito. Matalim na tumingin si Major Cruz sa kanya. Hayaan mo. Pero ngayong gabi, isang pinto na ang nagsara para sa iyo. Lumabas sina Joy at Rico mula sa kanilang pinagtataguan. Maputla ang kanilang mga mukha, ngunit mailiwanag ng ginhawa sa kanilang mga mata. Tumatakbong lumapit si Rico kay Major Cruz. Sir, nagtagumpay po kayo. Tumango lang ng bahagya si Major Cruz. Halos bumagsak na ang kanyang katawan dahil sa pagod. Agad siyang inalalayan ni Joy. Napuno na ngayon ang bodega ng tunog ng mga posas na kumakalansing at ng mga pigil na sigaw ng mga tauhan ni EC Vargas na hinuli. Ang ilang mga pulis ay abala sa pag-secure ng mga ebidensya, kasama na ang mga plastik na naglalaman ng mga piraso ng katawan na naiwan pa sa mga mesang bakal. Lahat ng iyon ay naging piping saksi sa kung gaano kalagim ang krimen na naganap. Tiningnan ni Major Cruz ang paligid. Mabigat ang kanyang mga mata, ngunit sa kanyang puso may kaunting ginhawa. Ngayong gabi, sa wakas ay bumagsak ang demonyong nakasuot ng uniforme ng doktor. Ngunit si EUC Vargas na nakaupo na may posas ay nagawa pang mahinang magsalita. Maaaring nanalo ka ngayong gabi, Cruz. Pero hindi mo mapapatay ang anino. Laging nandyan sila. Matalim tumingin si Major Cruz sa kanya at pagkatapos ay tumalikod ng hindi sumasagot. Alam niyang may katotohanan sa mga salitang iyon. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay magbigay ng balita sa mga pamilya ng mga biktima na nahuli na ang isa sa mga pangunahing salarin. Lumingon si Joy kay Rico. Mahina ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kailangan nating isulat ang lahat ng ito. Kailangang malaman ng mundo, Rico. Walang dapat itago pa. Tumango si Rico. Basa pa rin ang kanyang mga mata. Joey. Para kay Fikri, para sa lahat ng biktima. Nagsimulang sumikat ang araw mula sa silangan. Nang dalhin ng mga pulis si EC Vargas palabas ng bodega, ang mga pula at asul na ilaw ng mga patrol car ay umikot, tumatago sa hamog ng umaga sa pier. Ang tunog ng mga ibon ay umalinggaw-ngaw na para bang piping saksi sa pagtatapos ng gabing puno ng dugo. Nakatayo si Major Cruz sa harap ng police line na puno ng sugat, ngunit tuwid ang kanyang tindig. Nakatayo sina Joy at Rico sa tabi niya. Kahit nanginginig, alam nilang nagbago na ang kanilang buhay magpakailanman. Tahimik na ngayon ang bodega, tanging ang amoy ng bakal at dugo na lang ang naiwan. Ngunit para sa lahat ng naroroon ng gabing iyon, ang lugar na iyon ay laging maaalala bilang larangan ng digmaan sa pagitan ng katotohanan at kadiliman. Iba ang pakiramdam ng umaga sa Maynila pagkatapos ng dilim na gabi sa pier. Dahan-dahang lumitaw ang araw mula sa likod ng mga ulap, sumasalamin ng gintong liwanag sa ibabaw ng dagat. Sa mga kalsada, nagsimulang mag-aktibidad ang mga residente tulad ng dati. Kahit na kumalat na ang balita tungkol sa pagkakahuli ni EC Vargas sa radyo, telebisyon, at online media, patuloy pa rin ang tibok ng lungsod.
Ngunit mas mabagal ang tibok nito ngayon na para bang kailangan ng lahat ng oras upang tanggapin ang katotohanan. Sa presinto ng Maynila, nakaupo si Major Cruz sa kanyang opisina na may pagod na mukha. May benda sa kanyang braso. May sugat pa rin sa kanyang labi at puno ng pasa ang kanyang katawan. Ngunit, matalim pa rin ang kanyang mga mata. Sa harap niya, may isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng resulta ng operasyon kagabi, mga litrato ng ebidensya, listahan ng mga biktima, at mga dokumento ng paunang interogasyon kay Vargas. Huminga ng malalim si Major Cruz. Sa kanyang puso, mayroong ginhawa dahil isang pinto ng kadiliman ang nagsara. Ngunit sa kabilang banda, mas malaking pasanin ang kanyang nararamdaman. Ang mga salita ni E.C. Vargas ay bumabalik pa rin. Hindi mo mapapatay ang anino. Laging nandyan sila. Alam ni Major Cruz na hindi iyon isang walang kabuluhang banta. Sa sala ng presinto, nakaupo si Joey na may bukas na laptop. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Isinusulat niya ang pinakamahalagang artikulo sa kanyang buhay. Matalas ngunit puno ng responsibilidad ang pamagat. Nabunyag, network ng karne ng tao sa likod ng viral na pwesto ng barbecue. Isinulat niya ang lahat ng kronolohiya ng may detalye. Mula sa simula ng pwesto ng barbecue sa Quiapo, ang pagkawala ng mga residente, hanggang sa pagkakahuli ni E.C. Vargas. Nakaupo si Rico sa tabi niya. Maputla ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang puso. Tinutulungan niya si Joey na alalahanin ang bawat detalye na nakita nila sa bodega. Paminsan-minsan ay mailuha sa kanyang mga mata kapag nababanggit ang pangalan ng kanyang kaibigan, si Fikri. Ngunit alam niyang ang pagsusulat ng katotohanan ay ang kanilang huling anyo ng paglaban. Sa wakas ay natapos ang artikulo at inilathala. Sa loob ng ilang oras, sumabog ang balita sa buong bansa. Nag-react ang mga residente na may galit, takot, at kasabay na ginhawa. Bumaha ang mga komento sa news portal. May mga nagmumura ng husto, may mga hindi pa rin makapaniwala, at may mga umiiyak dahil sa pakiramdam na ang kanilang nawawalang pamilya ay sa wakas ay nagkaroon ng linaw. Sa isang simpleng bahay sa labas ng lungsod, nakaupo si Aling Susan, nakatitig sa litrato ng kanyang anak, si Marco. Puno ng luha ang kanyang mukha. Isang pulis ang dumating na may dalang balita na ilang piraso ng katawan ng mga biktima ay nakilala na, kasama na ang kay Marco. Tila gumuho ang kanyang mundo, ngunit sa likod ng kalungkutan, mayroong kaunting ginhawa. Bumulong siya habang hawak ang litrato ng kanyang anak. Anak, sa wakas, alam ko na kung nasaan ka. Kahit hindi buo ang iyong katawan, payapa na ang aking puso dahil nahuli na ang salarin. Sana'y masaya ka na sa kabilang buhay. Dumating ang mga kapitbahay upang aliwin siya. Niyakap nila si Aling Susan, sinusubukang palakasin siya. Ngunit alam ng lahat na hindi kailanman tuluyang gagaling ang sugat ng isang ina. Ang tanging magagawa ay tiyaking walang ibang ina na dadaan sa parehong karanasan. Nang gabing iyon, mag-isang nakatayo si Major Cruz sa balkonahe ng presinto. Tinitigan niya ang madilim na langit ng Maynila na puno ng ilaw ng lungsod. Mahina ang kanyang boses, na para bang kinakausap ang sarili. Alam kong hindi pa ito tapos. May iba pang mga anino sa labas. Pero ngayong gabi, makakatulog ako ng mahimbing. Dahil kahit paano, isang demonyo na ang huminto. Lumapit sina Joey at Rico. Tumayo sila sa tabi ni Major Cruz, tinititigan ang parehong langit. Mahinang sinabi ni Joey, "Sir, hindi namin akalain na magbabago ang aming buhay ng ganito kalayo. Pero nagpapasalamat ako dahil sa wakas ay nabunyag ang katotohanan." Lumingon si Major Cruz sa kanila. Malumanay ang kanyang mga mata kahit na matigas ang kanyang mukha. Malaking bagay ang ginawa ninyong dalawa. Tandaan nyo, ang tapang ay hindi nangangahulugang walang takot. Ang tapang ay ang patuloy na pag-abante kahit na may takot sa iyong dibdib. Matagal na tumahimik si Rico at pagkatapos ay bumulong, "Sir, kung isang araw ay bumalik ang anino na iyon, kaya ba nating labanan?" Tinapik ni Major Cruz ang kanyang balikat. Hindi natin alam ang hinaharap. Pero hanggat may mga taong handang lumaban, hindi mamamatay ang katotohanan. Ilang araw pagkatapos, sa pier, nakakabit pa rin ang police line sa paligid ng lumang bodega. Dumarating ang mga residente para lamang tingnan mula sa malayo.
Nagbubulungan sila, hindi pa rin makapaniwala na ang lugar na kilala nila araw-araw ay naging entablado ng pinakakakilakilabot na krimen. Nakatayo si Joy doon kasama si Rico. Tinitigan niya ang gusaling kupas at pagkatapos ay isinara ang kanyang kwaderno. Mahina ang kanyang boses. Ang lugar na ito ay laging magpapaalala sa atin sa kadiliman ng tao, ngunit pati na rin sa maliit na liwanag na kayang tumagos sa kadiliman na iyon. Tumango si Rico, mailuha sa kanyang mga mata. Ang liwanag na iyon ay nasa mga taong tulad ni Major Cruz at sa mga taong hindi na nahimik kahit sa pamamagitan lang ng pagsusulat. Sa huling gabi bago sila umuwi, isinulat ni Joy ang pagtatapos ng kanyang artikulo. Simple ngunit puno ng kahulugan ang kanyang mga pangungusap. Minsan, nayanig ng takot ang Maynila dahil sa isang masarap ngunit puno ng lihim na barbecue. Ngunit sa huli, hindi kailanman matatakpan ng kasamaan ang katotohanan. Dahil laging may mga taong handang maghanap, laging may mga taong handang magsalita. Pinindot niya ang send button at tinitigan ang blankong screen na may ginhawa sa puso. Tinapik ni Rico ang kanyang balikat. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, Joy. Kinaumagahan, umalingaw sa hangin ang tunog ng azan. Dahan-dahang gumising ang lungsod. Muling naging abala ang Quiapo sa mga nagtitinda at mamimili. Ang amoy na tunay na barbecue, tunay na karne ng baboy, ay muling pumuno sa hangin. Pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang kaso, ngunit patuloy ang buhay. Sa gitna ng ingay, magkakasamang naglakad sina Major Cruz, Joy at Rico. Puno ng sugat ang kanilang mga mukha, ngunit puno ng bagong determinasyon ang kanilang mga puso. Alam nilang hindi pa tuluyang nawala ang kadiliman, ngunit alam din nilang laging may lugar ang liwanag. At ganoon nagtatapos ang kwentong ito na may isang mensahe para sa lahat ng nakikinig. Mag-ingat sa mga bagay na itinuturing nating ordinaryo. Minsan, sa likod ng isang palakaibigang ngiti, may isang madilim na lihim na naghihintay. Ngunit huwag kailanman mawala ng pag-asa, dahil ang katotohanan, kahit mabagal, ay laging nakakahanap ng daan.